Ito. Okay, eto na. Balikan natin yung ating isa sa ating mga paboritong co-host. Ilan lang naman sila pero marami sila favorite. Ito si Secretary Ronald Llamas. Thank you very much, Ronaldo, for joining us. Yeah, good evening, Big R, no? Talagang evening na evening. Ayan, nakabalik ka na sa bansa kasi Oh, the last time when we are talking, you were in Paris, comme ça va? How was Paris? Kamusta ang jet lag Europe, pa. Jet lag pa. Ronald? Oh, Tatang mainit dito. Ay, talaga yung Pilipino, di ba? Sayang yung Naka-upload mga, lang ng isang... sayang yung mga bago kong jacket na nabili ko sa outlet store. Wala ka bang nahanap na leather jacket doon sa Europe? Wala ka bang nahanap na... Marami ako rito. Ayan, yung mga leather jacket dyan talagang galing yan. Okay. Ito si Ronald, talagang, alam mo yung mga Pilipino, nag-abroad lang ng isang week, hindi na sanay sa init, sa traffic, ano. Kamusta ang Wala ako eh. adjustment natin? Init ako eh, oh. Init ako dito. Kamusta ang adjustment natin? Adjustment natin back Di to the... makatulog, jet lag, no? Ayan. So ayusin natin yung adjust. Ito na, magdaldalan tayo. That's always one of the best therapy. Magdaldalan tayo ng Gusto lang midnight. si Kwan, Big L, no? Si Big L, nag-jet lag din yata. Medyo sabog sumagot eh. Medyo every 3 days sumasagot. Pero nangako sa akin yan na pag-usapan namin ng Gomborza, kasaysayan, ganun. Which we're gonna have a mini episode kasi mamaya gusto natin pag-usapan hindi lang yung usual suspects, no? I want to talk to you, Ronald, about one of my favorites, si Isabela de los Reyes, no? So, pag-usapan natin later on yan. Medyo iba yung kasaysayan. Medyo, and then mag-Russian Revolution tayo, October. Meron akong painting niya sa aking library. Ayan. O diyan, Ilocano yan ha, Ilocano yan. Don't forget. Alright. Okay. Talaga? Hindi ko Oh, alam na Ilocano Ilocano yun, niya. Isabela de los Reyes. Ano, You know, his biggest he was work also was... a traveler. He learned this Yeah. progressive ideology sa Europe, no? Especially France, no? Spain. He was an anthropologist, so a lot of his anthropology was about Ilocano anthropology, and he showed yung roots ng Ilocano anthropology. Actually, a lot of that Wow. was influenced by Spain, etc. So marami siyang... Wow. So he was showing na ang superstition na hindi Filipino. Actually, a lot of superstition that we have in Ilocos came from the Spanish. So anyway, pag-usapan natin later on yan. Fantastic guy. But let's first start with the drama of the moment. Ito, narinig mo ba yung Marites? Nagkaroon daw ng hidwan, uminit daw yung diskusyon nung si Mig Zubiri took the issue of PI, People's Initiative, at hindi ito yung PI ni Tatay Digong. Nung PI issue, dinala ni Mig Zubiri kay Martin Romualdez, nagreklamo daw siya kay BBM, si BBM daw, shock, oh, what is that? I don't know, I don't like it, ganon. And then Mig Zubiri, di ba sir, ayaw mo yan? And then punta kay Martin, si Martin, what PI? I don't know what you're talking about. Ano ba nangyari na? May Marites ka ba na nagwala-wala doon? Nabalitaan ko yun. At nakita ko naman yung indications dahil nagkaroon ng press conference si Senate President Subiri na binanatan niya itong People's Initiative at saka pirma. Pero a day after, medyo nag-soften na siya. Mukhang nakausap na siya ni President Bongbong at naglabas na siya nung joint resolution para sa charter change, para sa economic provisions. Meron lang siya mga kolatilya na walang lifting of term limits, no, walang term extension, etc. So dalawang moment 'yan. Yung isang moment, yung press con niya na bumanat siya, tapos yung isang kinabukasan na mas proactive na siya. Na let's do this, pero ito yung limits, no? Ito yung gagawin natin, no? Mahirap kasing hindi naman kasi kini-claim ni Speaker publicly na siya yung behind sa People's Initiative, no? Parang it's an orphan na walang magulang. Kasi nga People's Initiative. Kasi nga people. Lalo na after nung EDSA Puera mo, no? Na ad, no? Lalong walang gustong mag-claim ng People's Initiative, no? Na napakagaling nung EDSA Puera na 'yon, no? Yung mga hindi naman kaaway, biglang naging kaaway. At yung dormant EDSA crowd ay biglang nabuhayan, no? Parang kwento no? Tapos dinikit mo yung People's Initiative sa masyadong pro-foreign, no? Masyadong pro-foreign na. So sabi ko, sino bang gumawa? Maganda pa naman yung pagkakagawa, pero yung substance no? Nakikipag-away sa mga hindi naman dapat awayin, no? Yan yung Baka double agent yung gumawa, sinabo tayo, di ba? Hindi, reverse trap, no? Kaya hugas kamay yung yung mga talking heads, hindi amin yan, no? Hugas kamay yung mga ilang congressman, no? Tapos mismo yung
mismo yung nag-sponsor na pirma dati, no? Kukuha ka ba naman ng mag-i-sponsor ng EDSA Puera ad na controversial na nga? Ang kinuha mo pa yung dating pirma, no? Sino bang gumawa niyan na Henyo. sobrang politically sophisticated, no? Hindi ko maunawaan kung ano talaga yung political objective, no? Kaya, Baka suntok sa buwan lang yan. Pero Sir oo. Ronald, tanungin ko lang. Alam ko kasi it was a Yeah, probe eh. Alam ko hindi siya approved. Pero it was a probe to start the ball rolling. The, exactly. the probe exploded in their faces. At nadama yung mga proponents ng People's Initiative na ayaw pang umamin. Naalala mo, Ronald, yung ginawa ni Mocha Uson na yung sayaw, Pepe, Idede, no? Diba? Naalala mo yun? Para sa chacha, no? Para sa chacha, na. At, oh, Tapos galing mo nasira sumayaw, niyo. bagay kang kapartner ni Mocha Uson, ah. Actually, yung kasama niya doon na sumasayaw, taga Baguio rin yun. Oo, Message na message talaga? yan. Ilocano pala. Kaya naman Kapsat, pala. gasto, sabi ko, ano pinagagawa niya? Tapos di ba, naalala mo, nagalit-galit si Coco Pimentel, parang Oo. inapoy parang ang Yung mga essence proponent. ng Pepe, Pepe, Idede, i-release mo. Like, oh my goodness, like, that was like, just when I thought that was like the lowest we could go, itong Ed Sepuera, medyo bumabay ng konti doon eh. Yung parang hindi pa nag-take off, nag-self-sabotage na kagad. Ronald, so I think, meron bang ganun dating panahon, Ronald, itong mga ganitong mga subline na take-off strategy, yung acceleration no, parang wala na, sumabog yung engine. Ano naman, ang alam ko kasi, yung nag-participate kami dyan, yung Wangwang, Noto Wangwang, no? Kasama kami sa umupo dyan with Secretary Jimenez, no? It was good, no? Yan yung mga unang salbo ni Pinoy, no? Na konkreto, no? Makaka-relate yung mga tao, pero at the same time, no? Merong political agenda. So, yun yung no? Pero dapat kasi hindi mo yan tinetest sa public muna. I-test Nang mo muna sa ganyan. isang FGD, no? Para lahat ng mga positive negative lumabas. Ito parang tinest publicly. Tapos biro mo sa pipiliin naman, sa dami naman ng pipiliin, pirma pa, no? Yung kinuha. Uy, ang bilis daw nung ibang LGO. Kanina may Camarites ako na medyo insider Ah, yung mga iba dyan. Sabi ah, niya, wala pang ilang araw, andun na yung mga, sir, ito yung pirma namin sa probinsya namin, naka-ready na lahat. Parang mabilis tumakbo yata ang panahon natin yeah, nowadays. So yeah, I think yeah. some people thought they could just railroad this habang lahat tayo busy sa unity and yung mga conflagration and tambaloslos and all of that. Uh, Ronald, before I go back to this PI na yan, ano yung, di ba si Pinoy din was flirting with the idea of extending? Or what was going on there? Because we know Ramos pa lang, etong idea na parang hindi ako sure kung sapat ng 6 years. So, mga matitinong presidente, katulad ni Ramos or Aquino, at least for me, hindi lang dahil nakadilaw ako. I mean, Ronald, what Ang what alam ko, from President Aquino? ang alam ko may isang interview siya with Rappler, si Natasha, no, na sinabi niya na open na siya, especially dun sa economic provisions. Pero that was just one interview. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan sa Rappler, it was no push. Never yan napag-usapan sa cabinet, never napag-usapan yan in a smaller group, never napag-usapan yan sa Liberal Party. So there was no push. Kaya pag sinasabi halimbawa nung si Bal sa Rappler na lahat ng gobyerno since EDSA ay nagtulak ng charter change, hindi totoo yon. Dahil hindi nag-push si Pinoy kahit nung height ng kanyang popularity. It was just one interview, no? Hindi yan napag-usapan sa cabinet, hindi yan napag-usapan sa smaller group, sa Malacanang, hindi yan napag-usapan sa political party or political coalition ng presidente. Diyan kasi dapat pag-uusapan yan no? At ayaw galawin ni Pinoy yung konstitusyon ng kanyang magulang. No? Nagtoy siya sa idea na baka pwede na hindi charter change, no? Na in a way ginagawa naman meron kang public services law, meron kang create law, etc. So, kung yan ang target mo, yung economic, may paraan para gawin yan na hindi mo i-overhaul o hindi mo bubuksan yung Pandora's box, no? At yun yung debate ngayon. Pero can you imagine in 1.5 years, yung tatlong modes of changing the Constitution
were put on the table. Constitutional Convention last year, Constituent ngayon Assembly. People's Initiative, at And then in between yung dalawa na yan, yung Constituent CONAS. Assembly nga. Yeah. CONAS. So, Yeah. in less than 1.5 years, tatlong modes ng charter change ay Lahat na na-attain. lang. Lahat na lang. Sige lang. Anything you Oo. like. Desperate Ang mood wala na lang, to. ang wala lang yung mo yung paborito mo, yung revolutionary government. Ay, Yun lang ang yun wala ang eh. Alam mo, aminin natin, Ronald, may pag-asa tayong pumasok pag may revolutionary ko. Either magulag tayong dalawa, nandun tayo sa loob, or pwede both, di ba? First, papasok tayo, Yeah, tapos merge yeah. tayong dalawa. Yun lang ang hindi ko naririnig ngayon eh, yung revolutionary government eh. Na-miss ko nga yun. Na-miss ko yung mga ganun, mga kudeta, revolutionary government. Ano ba yung sinabi ni Digong? Meron Oo. kasi iba eh, parang junta. He even used the term junta, di ba? Na totally wala Oo. siya. Natawa, Pero ibang bilib ako kay Digong ha. Hindi lang Yeah. siya ngayon nagiging icon ng press freedom sa SMNI, no? Kundi siya ngayon ang icon of democracy. Sabi Aba, niya, bakit of course. gagalawin? Bakit gagalawin yung Saligang 1987 batas, Constitution? oh. Ang ganda-ganda naman yan, no? Biro mo, sabi ng isang reporter sa press ko niya, di ba po balak nyo rin baguhin yung konstitusyon? Di niya sinagot. Pan siya, changing the topic, toothpick siya, no? Pero imagine mo si Pulong, very self-righteous, di ba? Very self-righteous. Ano yung intervention ni Di ba? Polong? Hindi, paano yung dati nilang kaaway na naging kakampi nila, yung mga Nograles, no? Parang yun na nagtutulak ng People's Initiative sa Davao, So, sabi nila. threaten sila doon. At namimili daw ng signature, no? Imagine mo si Pulong, very self-righteous ngayon, no? Doon sa biglang nagkaroon ng boses yung Committee on Silence, no? Si Pulong, no? Pero Tapos, yung No, I mean, parang alam ko, correct me if I'm wrong, mamaya pag-usapan natin more than, may mga dilawan alam mo naman, never kita kinokorek. Hindi. I mean, kasi minsan, hindi talaga ako sure. Most of the time, sure ako. Pero minsan, hindi ako sure. Hindi, may narinig ako na may mga dilawan daw na parang medyo nakikiano sa kabila, sa Duterte camp, to push back against itong Chacha kasi they see Marcos still as the... I mean, ito yung mga never Marcos type na dilawan. May narinig ka bang ganyan? Kasi, ang question ko dito is, do you think enough noise has been made for BBM to seriously not this, or ano ba talaga nangyari? Is this Martin Romualdez just doing his own thing again and BBM kind of just ano ba talaga nangyari? Yun yung kaibahan sa charter change last year, no? Paano na nip in the bud yung charter change last year dahil sabi ng presidente ay hindi niya priority, hindi tama yung timing, tapos totally ni-reject ni Senate President Zubiri. So hindi siya nakaabante. Ngayon, parang na-soften na nila si Speaker Zubiri yung kanyang objections, baka merong binigay na mga concessions na voting separately, no? Hindi di-dissolve yung Senate, no, etc. At si President Bongbong Marcos mukhang may blessing na, no? May blessing, no? Kaya yun yung kaibahan from the Chacha last year. Ngayon, hindi ko alam kung kakayanin pa rin dahil kulang sa panahon eh. Sa October, filing of candidacy na eh. Yeah, yun yung argument mga na. kandidato, no? So, tapos midterm na next year, no? So, I'm not sure kung mahahabol nila. Ang alam ko, hinahabol yung signatures by next week, no? Pero after nung dadaan yan sa COMELEC, tapos may magsasampa ng kaso, sigurado ko sa Supreme Court, like Christian Monsod, no? Yung mga gumawa ng 87 Constitution, hindi ko sure kung ano magiging reaction ng Supreme Court dahil karamihan diyan hindi appointed ni BBM, no? So But who may not necessarily be loyal to who appointed them before too. yes. Nangyayari naman yun, no? I'm just saying. Pero negosasyon pa yan because unlike other Supreme Court, hindi naman ideological yung ating Supreme Court. No, hindi sila nailagay diyan on ideological grounds, no? Like US na more conservative versus conservative, no? So, yun yung so COMELEC na halos sigurado ko mabilis na aaprubahan yung People's Initiative. Tapos yung Supreme Court, so nagkuha niya na kukuha yan ng panahon, kukuha yan ng time, no? At they don't have the luxury of time. Yan yung
Kasi ang basa mo is, kung abot tayo ng 2026, the Yeah. conversation is already 2028, di ba? Yes, 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 And yes. parang wag na, doon na tataya na tayo doon sa susunod. Most likely, as things stands, it's still gonna be Sara or maybe Tulfo kind of, Kaya, right? Yeah. kaya whoever yung proponent nito will go for broke. No? Will go for broke. Pero yung lagi natin pinag-uusapan, yung elephant in the room, no? Sabi ko nga sa isang interview ko kanina sa isang teleradyo, dapat wag matakot yung mga Duterte dito sa Chacha. Dapat mas matakot sila sa ICC na baka mauna. No? Baka mas mauna sa Chacha, no? Pa-people's initiative Pero din natin pero eh. gagamitin nila ito as a target on the back of the president, no? Gagamitin nila ito as a target on the back of the government, no? Katulad ng medyo nabubuhay ng konti yung dating dormant EDSA crowd dahil medyo kiniskis yung mukha nila dito sa EDSA Sa po. puwera, medyo Oo, no? nabuhayan sila. Oo, oo. Na hindi naman talaga bumabanat masyado, di ba? Parang Richard Haydarian, hindi masyadong bumabanat, no? Pero naka-yellow. Nagdilawan mode tayo. Tapos si May Ralph nag-comment ka Recto. dito eh. Oh, Ralph Recto, finance secretary mo, Liberal Party, di ba? Liberal Party dati yan, no? Etc. So, Ano naman, Marojas. so medyo kinapos ng political savvy yung EDSA Puera na yan. Whoever yung gumawa niyan. Kaya hugas kamay yung mga proponents ng People's Initiative. Kawawa naman. Kawawa naman yung, siyempre may gastos yan. Kawawa naman kung saan galing. Malaki. Maganda pagkakagawa eh. Maganda pagkakagawa eh. So, kawawa yung gumastos yan. Yun lang masasabi ko. Now, of course, yung isang Committee on Silence. Kamusta si Robin Hood Padilla, yung ating best friend? Well, swing-swing. Ronald. Dahil nung una, Anong drama niya? nung lumabas itong People's Initiative, parang amenable siya. No? Pero after a couple of days, biglang kumontra na siya. Siguro napagsabihan na o napagalitan na. No? Pero si Francis Tolentino, na member ng PDP Laban at kasama dyan sa grupo na yan, tahimik. No? Tahimik. Pwede niya ng direksyon ng kanyang midterms plans. No? Baka hindi siya sumama sa PDP Laban. Pero balikan natin ito. Ano ba sa tingin mo? You think most of the time hindi kasi ganito Ronald. Again, I know your theory is like some big things wouldn't happen without the blessing from the very top. But what I'm also getting from the ground and from the people who are also in the circles is that may mga times daw the tail wags the dog na may principal agent problem, 'di ba? Na yung not necessarily yung nasa Malacanang ang aware or totally nag-oversee ng mga kung ano dyan. Like for instance, I was told about the ABS-CBN issue na iba yung gusto ni BBM, iba yung gusto nung isa. At mukhang nanalo yung isa sa issue ng ABS-CBN so far. And then dito sa issue ng People's Initiative, I won't be surprised that BBM was like vaguely involved there and not necessarily fully behind it. So now that he's against it, I don't see that as totally insincere. I think nagets ni BBM na mukhang sablay itong nangyari. So he's not suddenly distancing himself. Well, minomonitor ko yung kanyang mga public statements. Parang kumpara last year, mas open siya sa charter change based on the economic provisions. No? Yun yung sinabi niya publicly. Pero siyempre, bilang presidente at sa style of leadership ni President Bongbong Marcos, naglalagay din siya ng exit clause. Halimbawa ay katulad ditong EDSA Puera, naging negative yung People's Initiative. Kung sakaling hindi ito mag-succeed, ayaw naman niyang ma-identify sa isang failure. Kaya pwede niyang sabihin, oy, hindi ko naman talaga sinuportahan yan. Open ako in principle, pero so if I were plausible the president, deniability. yes. If I were the president at ito yung style of leadership ko, ito yung personality ko, no? Gagawa ako ng escape route na kung sakaling hindi mag-prosper o kaya ay magkaroon ng EDSA Puera incidents along the way, ay pwede kong sabihin ay hindi ko yan sinuportahan. No? Pero tingin ko at this point ay meron siyang blessing dahil sa kanyang mga public pronouncements. So parang blessing in principle but on the tactics Halimbawa, hindi magso-soften yung Senate President nang hindi kinausap ng Presidente. No? After nung kanyang very sharp press conference against People's Initiative saka against Pirma. Although yun nga, I find the intervention by Mig Zubir kind of parang desperate-ish. Kasi
remember, di ba ang argument ni Mig Zubiri is that nakapasa naman tayo ng mga batas doon sa revision of yung investment Yes. restrictions sa public services, Yes. At etc. So, totoo naman, no? actually, totoo naman. And kulang lang Ah, yung implementing rules and regulation, nadidelay lang yan, pero hindi niya yeah. makontrol niya. So, parang point niya, relax lang kayo, parating na yung in-order natin kotse, mag-order na naman kayo ng isa pang kotse. Parang, May Grab na parating, no? diba? May Grab na parating. May Grab food. Nag-Uber ka na, 'di ba? Parang Oo. relax ka lang, 'di ba? Parang yun ang basa ko sa kanya. So it looks like that, but you think Martin Romualdez really Iba kasi yung Senate, Richard. or talagang ipit na siya? Mm. Iba kasi ang Senate. These are 24 separate kingdoms. At karamihan sa kanila may planong maging vice or presidente. Kaya binabalanse din yan ng leader ng Senate, no, ng Senate President. Binabalanse rin niya. At usually ang away diyan yung voting separately or voting together, no? Kaya tingin ko nung nag-soften si Senate President Zubiri ay baka merong siyang nakuhang counting concession. But then again, pag nabuksan na yan, no? Kung yan, the die is cast. Open na yan. Pwede na lahat mangyari, no? So baka dun yung reservation. At this point, kahit in principle sinuportahan niya yung charter change ni Senate President Zubiri. Dun yung reservation niya. Ako, just to close this But then episode, again, I may be wrong. No? Dito No, naman exactly. ay Yun mga nga eh. observations sa vantage Medyo point. conjectural tayo at this point in time. Yes, Humble yes. enough to accept na this is at Yes. best educated conjecture, di ba? Kahit hindi bagay sa atin ang humble. Well, humble brag. Bagay sa atin. No, but humble. No, but going back to this one, I want to close this episode on this one. Kasi for me, kaya nga ako medyo slightly disagree sa'yo dun sa the conflagration of Uniteam kind of direction. Kasi sabi ko, if you're BBM, still you want to avoid going for gold. I mean, freezing the ICC question for a while. Dahil if you want to go against the Dutertes, you want to make sure you have the guy or whoever there to succeed you and protect you from any retribution in the future. Eh kung yung tao na nagpo-position na mag-succeed sa kanya ay napakababa yung approval rating at ngayon mukhang sumabla yung kanyang initiative to change the constitution at mukhang yung plans for being a prime minister are not looking as certain as before, then doesn't that put pressure on BBM to keep things on an even keel with the Dutertes until the ICC question comes up or until he feels, I don't know, maybe someone like Tulfo is around that he can support and then he can put, kasi yun nga there's no reason for BBM to go all out against the Dutertes unless he's sure he has someone he can trust to succeed him and to protect him in the future just in case may retribution from the Dutertes and the rest who are not necessarily happy with it. It's about trust eh. Ikaw, mapagkakatiwalaan mo ba si Digong? No? Lalo na pag sinabi niya, "Oy, comfortable ako kay Richard Hidarian." No, gusto ko siya makausap indirectly, no, etc. So, tingin ko may minimum naman na dunong yung Malacanang para i-take that with a lot of salt, no. Lalo na hindi naman nag-scale down yung mga vloggers, no. Si ex-human rights lawyer, ex-spokesperson Harry Roque, ang kanyang statement a few days ago, no, magpa-blood test, magpa-drug test ang presidente. No? Tapos si Maharlika urging Congress na imbestigahan yung pulburon video na hindi ko alam kung nasaan. No, so ibig sabihin, after nung press con ni Digong, hindi nag-scale down. No? Tapos ngayon, bumabanat si Pulong, si Digong dito sa Chacha. So hindi ko nakikita yung data, hindi ko nakikita yung scaling down from the side of the Duterte. At kahit medyo tahimik yung Malacanang tungkol dyan, ay alam ko na halos sigurado ko they're not taking this as a hindi sila nagtitiwala no, in short, no. Kaya at alam nila na after midterms kung malakas pa rin ang mga Duterte, there's no question about the Duterte protecting BBM. They will destroy them going into 2028. Tingin ko hindi variable 'yon, no? Yung issue na yun. At anecdotally, wala akong nakikitang scaling down. No? Mismo yung paborito mong ex-human rights lawyer, magpa-drug test daw ang presidente. No? Baka naman nag-freelancing yung mga yan. Walang coordination necessary. Kasi maganda. Ganito, sasabihin ko, Ronaldo, maganda kasi sa engagement nila eh. Pag si Buljak, si Banat, mga ganun. Pag binabanatan nila si BBM, or si Buljak, for sure.
Tuwan-tuwa yung mga followers niya. I mean, I know many people are watching her just for Yeah. entertainment, di ba? So baka naman we're overreading. Baka it's not marching orders. It's Pero may just kanya eh. Anong it's tawag just dyan ni theatric. anong Fiesta. tawag dyan ni Marx? Economic determinism. So may Ayan na naman pinanggagalingan. tayo. It is determined by the sources of funds, no? So yung mga vloggers, hindi naman yan for free. Hindi naman yan katulad ng small R at saka big R, no? Na TY lang, no? Ronald, malaking kita mga yan pag mataas sa engagement. Exactly, no? Mayaman na sila sa May YouTube. pondo yan eh. Kaya hindi yan basta pan lang eh na katulad natin who will blow the wind, no? Yun yung may script yan, meron niyang key Wala akong lesson, sinabi may mamaya. KRA yan, no? May Mamaya KRA yan. mag-comment si Mocha Usunan siya kasi banat dito sa akin. Last time nagko-comment sila ako, nag-usap kami. Okay. Siguro in the future, mag-RRB na rin tayo. Ronald Richard and Buljakan or something like that. Ito. So I think we can close on this episode. Next, let's move now to the next episode. Pag-usapan naman natin yung foreign policy favorite ni BBM. Diba? Kakabalik lang niya from... Kala mo, Ronald, ikaw lang nakabalik from abroad. Si BBM nakabalik from abroad just before he goes to abroad again next week. Pero, so pag-usapan natin yan. Taiwan, very interesting country. Obviously, Yes. may din ito sa China. Yes. Thank you very much for this episode, Secretary Liamas.